Kuya, sandali. Tumigil muna tayo sa lumang eskwelahan. Matagal ko nang gustong pumasok dyan eh. Ano ka ba naman, Mara? Bakit ba gusto mong pumasok dyan? Kung kailan naman nagmamadali tayo eh. Baka mamaya mapagalitan na naman tayo ni tatay eh. Tara na, bilisan mo na maglakad. Saka na lamang tayo papasok dyan. Isa pa eh, alam mo naman delikadong lugar na yan para sa atin eh. Sandali lang naman tayo sa loob, kuya. Gusto ko lang makita ang loob. Nagtataka lang kasi ako kung bakit maraming nagbibigti sa lugar na yan. Dapat nga matakot ka dahil marami nang namatay dyan. Bakit mo patitignan? Sige na, kuya. Kahit ngayon lang. Nakikiusap ako. Ay nako, tigilan mo na nga kalokohan mo, Mara. Hindi mo ba nakikita? Mabigat tong dala kong mga panggatong. Saka na lamang tayo pumasok dyan. Malalagot na talaga tayo kay tatay. Kabilin-bilinan pa naman yan ha. Huwag tayong papasok sa loob ng gusaling yan. Hindi ka ba natatakot na baka merong kababalaghang nangyayari sa loob niyan kaya maraming namamatay? Para sisilip lang eh. Hindi naman niya malalaman. Saka, ngayon lang naman tayo nagkaroon ng pagkakataong makapunta sa lugar na ito eh. Hindi naman tayo magtatagal. Sige na, kuya, kahit saglit lang. Para naman may maipinta ako sa bago kong papel. Sige na, pagbigyan mo na ako. Pangako, hindi na talaga kita kukulitin. Ay nako, pambihira ka talaga, oo. Sige na nga. Basta hindi tayo magtatagal sa loob ha. Opo, kuya. Pangako, hindi na ako mangungulit sa'yo. Sandali lang, at hahanap lang ako ng masasandalan nito mga kahoy na panggatong. Basta mabilis lang tayo sa loob ha. Lalo pat malapit na lumubog ang araw. Baka abutan pa tayo ng dilim sa daan. Ang bait talaga ng kuya ko. Ikaw talaga ang pinaka-the best na kuya sa buong mundo. Sus! Tigil-tigilan mo at binubola mo pa ako. Kapag talaga ito nakarating kay tatay, yari na talaga ako sa kanya. Paniguradong sermon na naman ang aabutin ko sa kanya. Tara na, kuya. Bilisan mo, baka magbago pa yung isip mo eh. Oo na, sandali lang at inaayos ko pa itong mga kahoy eh. Baka may dumaan sa lugar na to, makita to, malaman na may tao sa loob. Ayos na ba, kuya? Tara na kasi. O yan, ayos na. Tara na, ang kulit mo talaga. Isang luma at abandonadong paaralan, ang pinakasikat na gusali sa baryo ng Malipot. Hindi dahil maganda ang paaralan, kundi isa itong pinakanakakatakot na eskwelahan sa buong lugar. Isang taon na ang nakakalipas mula sa masaklap na pangyayaring naganap sa buhay ng isang estudyante. Isang misteryosong pagkamatay sa pamamagitan ng pagbigti ang madalas na laman ng balita sa buong baryo. Tuwing ika-2 linggo ay may kinukuhang buhay ang abandonadong paaralan. Kaya simula ng araw na may nakuhang dalagita sa loob ay ipinagbawal na ang paglapit sa gusali. Nagsimula ang lahat nang merong namatay na isang batang lalaki dahil binigyan ito ng mababang grado o marka ng gurong nagtuturo sa paaralang yon. Simula rin ng pagkamatay ng batang yon ay sunod-sunod na rin ang pagkamatay ng mga estudyante sa hindi malamang dahilan. Ang nakakakilabot pa, lahat sila ay dumaan sa matinding pagpapahirap bago brutal na pinaslang. Kuya, bakit po kaya maraming namamatay sa gusaling ito? Tingin ko naman maayos ang lugar na ito kumpara sa mga kumakalat na balita sa itsura nitong paaralan. Maliban sa mga nakakapit na damong ligaw sa pader, lumot at konting basura, wala nang ibang palatandaan na makikita sa loob na may banta ng panganib dito. Wala tandaang ano, Mara? Ikaw yung totoo. Ano ba talaga ang dahilan at gusto mo makita ang loob nito? Oo, wala. Sabi ko titingin lang ng mga bagay na pwede kong maipinta. Tapos ano? Tapos uuwi na. Hindi Parang iba ang sinasabi mo sa totoong pakay mo kung bakit ka nagpupumilit na pumasok sa loob nito Tungkol ba to sa madalas na napapabalitang may namamatay sa paaralan to? Bakit mo ba gusto malaman Kuya. Mara, kalimutan mo na kung anong tumatakbo sa isip mo Masyadong delikado para sa inyong pumunta rito na mag-isa. Maaari sa ngayon, nagpapasama ka pa sa akin.
Baka sa susunod pumunta ka na rito na nag-iisa ha? Marami nang namatay sa lugar na to at hindi ako makakapayag na mangyari din sa iyo mga nangyari sa kanila. Mara, huli na to ha. Sa susunod, hindi na kita papayagang pumasok dito. Pangako kuya, hindi po ako pupunta ng mag-isa rito nang hindi po kita kasama. Huwag ka mag-alala. Gusto ko lang talagang gumuhit ng kakaiba, katulad ni nanay na magaling din magpinta. O siya, sige na. Doon tayo maghanap. Kuya, dun po sa nakabukas na pinto oh. Sa palagay ko meron na tayong makikita roon. Sabi ng may 14 na taong gulang na si Mara. Kasama niya ang kanyang panganay na kapatid na si Dario. Ulila na sila sa ina nang mamatay ito sa sakit na leukemia. Dating mahusay at magaling na pintor ang kanyang inang si Aling Tessie. Nang mamatay ang kanilang ina, ay napilitang tumigil sa pag-aaral ang may 25 taong gulang na si Dario. Tumulong na lang ito sa kanilang amang si Mang Aurelio na isang janitor sa kabilang paaralan ng Baryo Malipot. Habang naglalakad, muling napatingin si Mara sa kabuuan ng silid ng paaralan. Ang estilo ng paaralan ay parang nung panahon pa ng Kastila. May 2 itong palapag at merong 2 silid. Ang pader ay gawa sa bato at koral na merong magagandang mga pinto na may disenyo ng malaking ibon na agila. Tuluyan na itong niluma ng panahon. Sira na at maraming bukbok ang mga kahoy na naiwang nakatayo sa bawat katabi ng mga pader. Wala na ang mga bangko. Ang natira na lamang ay ang mga nakasulat na tiyok sa bawat pader ng nasabing paaralan. O ano? Wala ka pa bang nakikita na pwede mong iguhit, Mara? Wala pa po Baka sa itaas kuya. Lubos-lubosin na natin na nandito tayo. Pambihira. Ayan ka na naman sa mga hirit mo Natatakot na ako sa lugar na to. Hindi ako albularyo o antingero, pero ang bigat talaga ng pakiramdam ko sa lugar na to. Punong-puno ng kalungkutan at parang may mga matang nakatingin sa atin. Anak ng pakiramdam ko tuloy hindi lang tayong nasa loob May kasama tayong ibang nilalang. Kuya naman tinatakot mo ba ako? Ha? Nilalang ka dyan wala naman tayong ibang kasama rito. Inilinga ni Mara ang kanyang paningin para pakalmahin ang kanyang sarili. Totoong nagsisipag tayuan na ang mga balahibo niya sa kanyang katawan dahil sa mga sinasabi ng kanyang kapatid. Hindi lang siya nagpapahalata. Sa halip ay itinuro pa niya ang paitaas na hagdan para sa ikalawang palapag. Pero mabilis na hinawakan ng kanyang kuya ang kanyang daliring nakaturo sa kabilang pintuan. Ano ka ba? Ibaba mo nga yung kamay mo. Turo ka ng turo Baka mamaya may maituro kang masamang nilalang sa lugar na to. Lagnatin ka pa mamaya. Kuya! Ipinagpatuloy ng magkapatid ang pag-oobserba nila sa loob. Bawat hakbang ng kanilang mga paa ay lumilikhayon ng ingay na parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Si Mara ang naunang umakyat sa hagdan. Kasunod si Dario na panay ang linga sa paligid. Hindi sinabi ni Mara sa kanyang kuya ang totoo niyang pakay sa loob ng eskwelahan. Gusto niyang makita ang loob ng paaralan dahil merong nakapagsabi sa kanya na meron daw nakukuhang larawan sa katabi ng bawat namamatay na biktima. Kung ano raw ang nakaguhit sa papel, ay yun din daw ang itsura kung paano itong pinatay. Kasama ang mahabang hibla ng buhok na natatagpuan pa daw sa palad ng biktima. Ang sabi pa ay kagagawan daw yun ng may sira ang ulo. Pero hindi siya naniniwala. Bakit kailangan pang mawala ang lamang loob ng biktima? Malakas ang kutob niyang kagagawan yun ng isang hindi pangkaraniwang aswang. Pagdating nila sa ikalawang palapag sa dulo ng hagdan, agad na napansin ni Mara ang lumang aparador sa tapat nila. Nagkalat ang mga gamit mula sa lumang bag na parang basta na lang itinapon doon. Pati ang mga lapis, krayola at kung ano-ano pang gamit sa pagpipinta. Luma na at bahagyang nakaawang ang pinto ng aparador. Nagkalat ang maraming papel na may nakakatakot na disenyo. Mabilis niyang nilapitan ang mga bagay na nagkalat sa sementadong sahig.
Tinignan niya yun isa-isa, saka pinulot at inipon. Dinampot niya ang mga nilipad ng hangin na papel. Sinadya niyang itaob ang paglalagay ng papel sa braso niya dahil hindi niya kayang titigan ang itsura nito. Tama ang sinabi ng kaibigan niya. Brutal ang larawang nakapinta sa papel. Mara, ano bang gagawin mo sa mga papel na yan? Huwag kang makialam sa mga gamit. Baka may nagmamay-ari niyan o di kaya may mahalagang impormasyon nakapaloob sa bawat papel na yan. Kuya, hindi mo ba nakikitang kakaiba ang mga nakaguhit sa papel? Mukha namang ibinasura na nila to. Oh. Dala ng pagtataka ay kinuha ni Dario ang natirang isang papel na may nakapintang isang dalaga. Putol ang kamay at tulad ng iba, nakasuot din ito ng damit pang eskwela. Nabitiwan niya yon at nag-aalalang napatingin kay Mara. Saka muling dinampot at mabilis na isinilid sa bulsa nito. Samantala, walang kaalam-alam ang magkapatid na mayroong isang nilalang na palihim na nagtatago sa likod ng lumang pinto. Matalim ang tingin habang nakakuyom ang mga kamay. Bakas sa malapaniki nitong muka ang matinding galit. Bago ito umalis at lumipad papalayo sa lugar na yon. Narinig ni Mara ang malakas na pagaspas ng pakpak na biglang lumipad sa himpapawid. Sa tingin niya ay isa yung malaking ibon, kaya napatingin siya sa labas ng bintana. Pero wala naman siyang nakitang kakaibang ibon na lumikha ng ingay na yon. Muli siyang napatingin sa gawin ng kanyang kapatid. Nagtataka si Mara sa itsura ni Dario dahil nakatulala itong namumutla ang labi at bakas sa muka ang matinding pag-aalala. Habang mahigpit nitong nakuyom ang sariling kamao, lumikot din ang mga mata nitong nagpapalinga-linga sa paligid na para bang may hinahanap. Kuya, bakit? Kuya! Hoy, kuya! Ha? Bakit, Mara? Kanina ka pa kasi hindi mapakali. Ano ulit yun? Ang sabi ko, bakit ka nakatulala dyan? Ano bang nakita mo sa papel at bigla ka nagkaganyan? Ha? Wala to. Tara na, umalis na tayo dito. Bilisan mo. Kuya! Tara na sabi, bilisan mo. Pero kuya, hindi pa ako tapos pulutin yung mga papel. Tara na, ang kulit mo naman, Mare. Itapon mo na nga yan at umalis na tayo dito. Bakit ka ba nagmamadali, kuya? Titingnan ko pa kasi itong mga larawang nakapinta rito eh. Tara na, kailangan na nating umuwi sa bahay. Huwag na maraming tanong, bilisan mo na. Sandali kuya, wag mo akong hilahin. Nahulog tuloy yung ibang mga larawan. Ano ka ba naman? Pupulutin mo pa ang mga papel na yan na may larawan ng isang pugot na ulo. Hindi ka ba natatakot sa itsura niyan? Parang kamukha pa ni Kapitan eh. Kuya! Tara na, kundi iwan kita rito. Gigil at buong makapangyarihang utos sa kanya ni Dario. Nagmamadali itong hinila siya pababa ng hagdan. Halos takbuhin ito ang baitang, makalabas lang sila ng lumang paaralan na yon. Hindi maintindihan ni Mara kung bakit biglang nagbago ang kilos ng kanyang kuya. Nanginginig ang katawan nito na parang hindi mapakali sa kinatatayuan. Panay din ang linga nito sa paligid na para bang may hinahanap. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Siguro may nakita kang larawan dyan sa hawak mong papel kaya ka natatakot ano? Huwag ka na nga munang maraming tanong. Basta bilisan mo maglakad. Kailangan nating umalis dito. Pagdating nila sa labas, ay nagmamadaling nilapitan ni Dario ang kahoy na nakasandal sa puno. Mabilis nitong binuhat ang panggatong bago walang imik na iniwan nila ang lugar na yon. Hindi binibitiwan ni Dario ang kamay ng kanyang kapatid. Si Mara naman ay naguguluhan sa inaasal na yon ni Dario. Kaya't may duda siyang may nakita ito sa loob ng silid. Kaya biglang nagbago ang kilos nito. Habang nagmamadali sila sa kanilang paglalakad, hindi napansin ng magkapatid ang malalim na balon sa dadaanan nila. Nabitiwan ni Dario ang kamay ni Mara, dahilan upang mahulog ito sa balon. Ramdam na ramdam ni Mara ang pagtama ng kanyang likod sa matigas na lupa. Kuya, tulungan mo ako! Sandali lang, Mara! Huwag ka matatakot ha!
Kukuha lang ako ng baging para may makapitang kapakyat. Inilinga ni Dario ang paningin sa paligid. Nahagip ng mga mata nito ang maliit na baging na nakapalupot sa puno ng nyog. Gamit ang kanyang itak, ay mabilis na naputol ni Dario ang baging. Mara! Abutin mo tong baging ha! Kumapit ka mabuti! Hihilahin kita paakyat! Kuya, bilisan mo! Natatakot ako dito! Baka may ahas o biglang magkaroon ng tubig. Madilim at ang baho ng singaw ng balon. Kuya! Oo, nandito na ako! Itatali ko sa bewang ko ang baging para hindi ka mahulog. Maiksilan to at walang ibang punong makakapitan. Kuya, bilisan mo! Hindi mapakali si Mara habang hinihintay niyang ibaba ng kapatid ang baging para tulungan siyang makaahon sa balon. Halos nanunuot sa kanyang buto ang malamig na simoy ng hangin sa loob. At kahit madilim, alam niyang malawak ang loob nito na para bang hindi lang siya ang naroroon. Gusto niyang pagsisihan na pumasok pa sila sa loob ng gusali. Kung umuwi na lang sana sila ng maaga at nakinig siya sa kanyang kuya, ay hindi sana siya nanghulog sa balon. Si Dario naman, na halos manginig na sa takot, ay hindi na rin mapalagay sa pag-aalala para kay Mara. Nang matapos nitong itali ang baging sa bewang nito, ay mabilis na kumilos ang binata para tulungan ang kanyang kapatid. Mara! Kumapit ka sa baging at hihilahin kita! Oo, kuya! Nang simulan na ni Dario na hilahin ang baging para maiangat si Mara, ay biglang nadulas si Dario sa maputik na gilid ng balon, kasabay ng pagbigat ng baging. Muling bumagsak si Mara sa lupa, pero hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya si Dario. Kumalat sa lupa ang mga napulot niyang larawan at tuluyan na yung naputikan. Aray! Sakit ng balakang ko! Pambihira naman, oo. Pag binamalas ka nga naman. Paano yan, Mara? Dalawa na tayo rito. Kuya, ano nang gagawin natin? Ano pa nga ba? E di maghihintay ng tutulong sa atin. Kuya, nakakatakot naman dito. Madilim. At ang liwanag lang na makikita ang langit. Pasensya ka na, kuya, kung pati ikaw napahamak. Mara, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Tsaka wala rin namang magbabago kung pagagalitan pa kita. Alam ko naman na hindi mo rin kagustuhan ng mga nangyari. Paano na tayo, kuya? Sinong tutulong sa atin dito? Natatakot ako. Malapit nang dumilim. Masyadong malalim ang balon na to. Tsaka, bakit kaya mabaho ang singaw dito? Di ko na alam ang gagawin. Siguro, kuya, maraming nakulong na hayop dito. Tapos hindi na nakaahon at dito na rin namatay. Pumahimik ka nga. Kung ano-anong pinagsasasabi mo eh. Hubarin mo na ang tsinelas mo. Itatapon ko sa labas para may makapansin na may tao dito sa loob. 4 na tsinelas ang ibinato ni Dario sa labas. Umaasa silang may dadaan na ibang tao sa lugar na yon para magligtas sa kanila. Pero lumipas na ang 1 oras, ay wala pa ring dumadating na tulong para sa kanila. Hindi tuloy mapakali si Mara, lalo pa at kalat na ang dilim sa paligid. Tanging ang kanilang ama na lang ang pag-asa nilang maghahanap sa kanila. Kuya, makakaahon pa ba tayo rito? Oo naman, Mara. Huwag kang matakot. Nakakahawa ka eh. Saka, sigurado ako na hahanapin tayo ni tatay kapag dumating siya sa bahay nang wala pa tayo. Mag-aalala yun. Yun nga lang, sigurado na ang sermon niya sa atin at ako naman ang tiyak na mapapagalitan. Pasensya ka na talaga, kuya, ha? Nahulog tuloy sa putik yung mga papel na nakuha ko kanina. Nakakakilabot kasi yung nakaguhit na larawan sa papel. Sino kayang may gawa nun? Ang alin ba? Yung mga nakakatakot na larawan na puro brutal ang itsura ng mga taong nakaguhit sa papel? Hindi mo dapat gayahin ang mga ganon, Mara. Ang pangit. Parang gawain lang yun ng isang taong malapit na masiraan ang ulo. Kaya tama lang na nahulog yan sa putikan. Kuya! Mara, makinig ka. Hindi ka lalaki, ha? Babae ka. At ang mga ikinikilos mo dapat ay mga pangbabae lang. Isa pa, bata ka pa eh. Hindi ka dapat tumitingin sa mga mararas na bagay. Bakit ikaw, kuya?
Nakita kita, isinilid mo sa bulsa yung nakuha mong papel kanina. Tapos magmula nang makita mo yon, natakot ka rin at bigla kang namutla. Aminin mo kuya, natatakot ka lang sa mga larawan na yon ano? Mara, hindi mo dapat to ginagawang biro. Mapanganib kung pakikialaman natin ang mga bagay na wala naman tayong kinalaman. Paano kung may nagmamayari nito? At dahil dito, mapahamak tayong dalawa. Sabay na napatingala ang magkapatid sa itaas ng gilid ng balon nang bigla nilang narinig ang maihinang yabag ng mga paa na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pero halos manlaki ang kanilang mga mata nang makitang hindi yun ang taong inaasahan nila, kundi isang nilalang na mukhang paniki. Nakangisi itong sumilip at dahil natatakloban nito ang liwanag na pumapasok sa balon, hindi nila masyadong nakita ang itsura ng nilalang. Iisa lang ang napansin ni Mara. Mahaba ang buhok nito na merong mabahong amoy. Hindi sila makapagsalita. Nanginginig ang kanilang katawan dahil sa matinding takot. Napakapit ng mahigpit si Mara sa braso ng kanyang kuya. Halata rin ang takot ni Dario dahil sa mabilis nitong paghinga habang nakatingala sa itaas. Umangil ang nilalang na nakasilip sa kanila habang ang laway nito ay tumutulo pabagsak sa kanilang kinatatayuan. Mabaho yun na halos masuka sila sa singaw ng laway nito. Umalis sandali ang nilalang at pagbalik sa balon ay meron itong inihulog na bagay. Para bang hindi nito napapansin na nasa balon ang magkapatid. Anong klaseng nilalang yun, Mara? Kung titignan para siyang isang paniki. Kuya, sandali. Ano to? Malambot, madulas, at ang baho. Amoy malansa na parang... Parang ano, Mara? Lumapat ang mga inihulog ng nilalang sa paanan ni Mara, kaya't yumuko siya para damputin ang bagay na yon. Nakita niya ang bahid ng mapulang kulay sa kanyang kamay. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makitang dugo yun. Sariwang dugo ng tao. Muntik sumigaw si Mara dahil sa sobrang takot. Pero naging maagap ang ginawang pagtaklob ni Dario ng palad sa nakabukang bibig ni Mara. Huwag kang maingay! Baka marinig niya tayo! Diyos ko, dugo yan ah! Anak ng... Anong ginagawa ng hayop na yun? Saka lang inalis ni Dario ang palad sa bibig ng kanyang kapatid. Pinunasan nito ng damit ang namantsahang kamay ni Mara. Naluluwang napatingin siya sa kanyang kapatid habang takot na takot. Kuya, may bilog akong natutungtungan. Ako na ang titingin, Mara. Huwag kang malikot ha. Yumuko sandali si Dario para damputin ang bagay na sinasabi ng kanyang kapatid. Pero pareho silang nagulantang ni Dario nang itaas nito ang bagay na yon at itinapat sa liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Umiiyak na napasigaw si Mara nang makita ang kabuang itsura ng bilog na natutungtungan niya. Nakaharap ang pugot na ulo sa kanyang muka, habang ang leeg nito ay merong pang nakalaylay na lamang loob. Tumutulo ang dugo, habang ang iba naman ay umagos sa braso ni Dario. Para itong binunot mula sa katawan ng may-ari ng ulo. Dilat ang mga mata na nakalawit ang dila. Ang masaklap pa ay kilala nila ang taong nagmamay-ari ng pugot na ulo. Nagtaasan ang balahibo sa katawan ni Dario dahil ang mukha ng lalaki ay una niya nang nakita sa nakapintang larawan sa papel na dinampot ni Mara. Kuya, si Kapitan yan ah. Pinatay ng nilalang na yun ang punong barangay natin. Diyos ko, kuya! Si tatay! Nasa na kaya si tatay? Shh! Huminahon ka muna, Mara. Huwag ka matakot. Diyos ko, hindi tao. Hindi siya tao sa ginagawa niyang yun. Isa siyang aswang, Mara. Totoo pala na may aswang sa baryong to. Kuya, ano nang gagawin natin? Natatakot na ako. Maya-maya pa ay nakarinig naman sila ng mga yabag ng paa, papalapit sa kanilang kinaroroonan, pati ang paglapit ng liwanag na nagmumula sa mga sulo. Nabuhayan sila ng loob nang marinig ang boses ng nag-aalala nilang ama. Itinapon ni Dario ang pugot na ulo ni Kapitan sa lupa
Malakas silang sumigaw para tawagin ang atensyon ng mga taong naghahanap sa kanila. Patalon-talon pa ang binata na pilit sinisilip ang itaas ng balon. Halos maiyak si Mara nang makita nilang sumilip ang kanilang ama sa balon. Bakas sa mukha nito ang matinding takot at pag-aalala. Mabuti na lamang at nang dumating si Mang Aurelio ay nakaalis na ang nilalang na pumatay kay Kapitan. Diyos ko, mga anak ko! Mga kasama, tulungan niyo kami! Nakita ko na mga anak ko! Nandito sila! Tay, tulungan niyo kami rito! Natatakot ako! Oo anak, huwag ka matakot ha! Nandito na si tatay! Dario anak, ayos lang ba kayo dyan? Opo, Tay! May kasama kami dito, Tay! Si Kapitan! Ano? Nasaan siya? Tay, patay na po siya! Pinatay po siya ng halimaw na naghulog dito sa kanya kanina! Diyos ko, patay na si Kapitan? Opo, Tay! O sige, sasabihin ko sa mga kasamahan namin. O ito, kumapit kayo sa baging, hihilahin ko kayo. Si Mara maunang umakyat ha, para maalalayan mo kapatid mo, Dario. Opo, Tay! Halos magmadali ang mga tanod na tulungan ang magkapatid para umahon sa balon. Nang tuluyan na silang makaahon, umiiyak na napayakap si Mara sa kanyang ama. At dala ng takot ay napahagulgol na lamang siya ng iyak. Nang makita niyang kasunod na inihila ng mga tanod ang pugot na ulo ni Kapitan, ay mas lalong lumakas ang kanyang iyak. Hindi niya ito tinignan dahil sa brutal na sinapit ng matanda. Ilang minuto pa ang inilagi nila sa lugar na yon nang dumating naman ang pamilya ni Kapitan. Mabuti na lamang at nakita ng asawa nito kung anong klaseng nilalang ang pumatay sa asawa. Hindi sila ang mapagbibintangang pumatay sa punong barangay. Pagdating nila sa bahay, ay saka lamang sila nakarinig ng masasakit na salita mula sa kanilang amang si Mang Aurelio. Ni hindi pa sila nakakapagpalit ng damit, ay natanggap na nila kagad ang sermon nito. Alam ni Mara na kaya nagkakaganon ang kanyang ama ay dahil sa matindi nitong pag-aalala sa kanila kanina. Lalo pa at napansin niyang nangingilid ang mga luha nito sa mga mata. Pabalik-balik itong naglalakad sa harapan ni Mara at Dario habang nakaupo ang mga anak sa upuang gawa sa tabla ng kahoy na nara. O ano? Nakita nyo na? Muntik na kayo mapahamak ng dahil sa katigasan ng ulo nyo. Lalong-lalo ka na, Dario. Ikaw ang mas nakakatanda. Bakit kayo nakarating sa balon na yun? Tay, wala pong kasalanan si Kuya. Isa ka pa. Palagi mo nalang pinapasakit ang ulo ko, Mara. May kasalanan o wala, pareho nyo akong binigyan ng pag-aalala dahil sa mga nangyari sa inyo. Hindi na kayo mga bata na kailangan pang paulit-ulit na pagsabihan. Kapag nagkaroon na kayo ng anak, maiintindihan nyo rin kung bakit ako nagagalit ng ganito sa inyo. Paano na lang pala kung natagalan ako sa trabaho? Di matagal din kayo na malagi sa balon na yon, kasama ang pugot na ulo ni Kapitan. Saka ang balon na yon, malapit yun sa lumang paaralan. Gusto kong magsabi kayo ng totoo. Pumasok ba kayo sa loob ng eskwelahan na yon? Kasi tay. Wag na, Dario. Mukhang alam ko na naman ang sasabihin mo. Si Mara na naman ang dahilan. Ay nako, ilang beses ko man sasabihin sa inyo na wag kayong papasok sa loob nun. Parang may sumpa ang gusaling yon. Dahil lahat ng pumapasok doon, kung di napapahamak, namamatay. Bakit ba titigas sa mga ulo nyo? Hindi kayo nakikinig sa mga sinasabi ko. Simula ngayon ha, hindi kayo lalabas ng bahay na ito nang hindi ko sinasabi. At kapag naulit pa ito, ipapadala ko na talaga kayo sa probinsya. Doon kayo sa lola nyo para magtagda kayo. Tay, ayoko po kay Lola eh. Masungit yun. Pwes, matuto kayo sumunod sa sinasabi ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Napayuko na lamang ng muka si Mara habang katabi niya ang walang imik na si Dario. Nakukonsensya siyang napagalitan ang kapatid niya dahil sa kanyang kagagawan. Kahit nakaalis na si Mang Aurelio sa kanilang harapan, ay wala pa rin gustong maunang magsalita sa kanilang dalawa. Ni ayaw nilang pag-usapan ang mga nangyari kanina. Narinig na lamang ni Mara ang sunod-sunod na pagbugtong hininga ni Dario sa tabi niya. Kaya't hindi na siya nakatiis. Kinausap na niya ito. Kuya, galit ka ba? Bakit naman ako magagalit?
Kasi napagalitan ka na naman ni tatay eh. Sanay na ako dun. Saka tama lang naman ang mga sinabi ni tatay sa atin eh. Hindi lang talaga mawala sa isip ko ang ginawa ng halimaw na yung kanina. Nagtataka lang ako, kuya. Hindi niya tayo sinaktan. Tinapunan niya lang tayo ng pugot na ulo ni Kapitan. Ano kayang klaseng nilalang ang halimaw na yon, kuya? Alam mo, sa palagay ko, Mara, hindi niya lang tayo nakita sa loob ng balon. Kasi kung nakita niya tayo, maaaring napahamak na tayo, Mara. Mabuti na lang at dumating kagad ang mga tanod at si tatay para iligtas tayo. Kuya, hindi kaya ang mga naamoy nating mabaho sa balon na yon ay ang mga nabubulok na katawan ng tao? Posible nga yun. At dahil marami ang nawawalang estudyante sa baryong ito, Mara, natatakot ako para sa kaligtasan mo. Natitiyak akong hanggang hindi napapatay ang taong paniki na yon, marami pa ang buhay na mawawala sa lugar na to. Biruin mo, pati si Kapitan ay hindi niya pinalampas. Wala siyang kinatatakutan, Mara. Tama ka, kuya. Saka napansin ko kanina, parang mahaba ang buhok niya. Kasi nung sumilip siya sa balon, parang nakita kong lumaylay ang buhok niya sa mukha ko. Nakakatakot na may ganong nilalang sa baryo natin. Teka, saan kaya nagpunta si tatay? Sa palagay ko nagpapalipas ng sama ng loob sa ating dalawa yun. O di kaya ay nagpunta sa bahay ni Kapitan para alamin ang mga nangyari. Pero kuya, gabi na hindi ba? Dapat hindi na rin siya umaalis sa bahay. Eh anong balak mo na naman ha? Susunod ka sa kanya? Magpalit na nga lang tayo ng damit para na tayong nilunok ng saway dahil sa mga itsura natin. Naunang tumayo si Dario para magpalit ng damit sa kwarto nito. Sumunod na tumayo si Mara para isara ang pinto at mga bintana. Pagkatapos ay saka siya pumasok sa loob ng katabing silid ng kanyang kuya. Habang nagpapalit ng damit ay hindi mawala sa kanyang isip ang mga nangyari sa kanila sa balon. Pero hindi pa man siya natatapos sa ginagawa ay bigla siyang nakarinig ng malakas na tunog ng pagaspas ng pakpak sa impapawid. Humuhuni yon na parang isang uwak. Kasunod ang paggalaw ng kanilang dingding sa labas ng kusina. Kuya! Kuya! Mara, anong ingay yun? Sa labas, kuya! Parang may mga nilalang na gustong pumasok. Sa kwarto mo, may martilyo na nakasabit sa dingding. Kunin mo, bilisan mo. Meron din dito sa kwarto ko. Pupunta kagad ako dyan. Inilinga ni Mara ang kanyang paningin at nakita niya ang nakasabit na martilyo ng kanilang ama sa dingding na gawa sa sawali. Pati na ang walis tingting na madalas gamitin ni Mang Aurelio sa trabaho. Dalawa ang sandatang kinuha niya. Maya-maya pa ay narinig na niya ang mga yabag ng paa ni Dario papalapit sa kanyang kwarto. Pagbukas ay nakita niyang namumutla ito dahil sa takot. Marali ka! Kailangan na nating umalis dito. Napapalibutan na tayo ng mga aswang. Marami silang gustong pumasok sa bahay. Sinisira nila ang mga dingding. Aswang, kuya! Diyos ko, nasa na kaya si tatay? Nag-aalala na nga rin ako eh. Sana hindi siya umuwi kagad. Baka makita siya ng mga nilalang na nasa labas. Nasundan tayo ng mga kasamang aswang na nakita natin kanina. Halika na! Napahinto sa paghakbang si Mara nang marinig nila ang sunod-sunod na kaluskos sa likod ng kanilang bahay. Mas lalong nag-alala si Dario nang makita nitong unti-unti nang nasisira ang dingding sa labas ng sala. Kasunod ang huni ng isang malaking ibon. Lumilipad yon paikot sa impapawid. Patuloy na nakikiramdam sa paligid ang magkapatid habang hawak nila ang mga sandatang nakuha ni Mara sa kanyang kwarto. Pambihira! Bakit kaya tayo ginugulo ng mga nilalang na yan? Hindi ko alam, kuya. Wala naman tayong pinakialamang gamit sa paaralan na yun. Maliban na lamang sa mga larawang nakaguhit sa mga papel. Pero simpleng papel lang yun, wala namang halaga yun ah. At hindi rin naman magandang nakaguhit doon. Sa tingin ko hindi sila basta-bastang nilalang, Mara. Mahalaga sa kanila ang larawang nakuha natin at malalaman lang natin yon kapag umuwi tayo sa probinsya ni Lola Iska. Imposible ang gusto mong mangyari, kuya. Malayo ang probinsya ni Lola. Kaya bago tayo makahingi ng tulong sa kanya, baka nilapa na tayo ng mga aswang. Ang inaalala ko lang, kuya, ay si tatay. Hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Muling naulit ang malalakas na kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Halos mabasa na ng pawis ang kamay ni Mara.
dahil sa hawak niyang walis. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Pinapakiramdaman nila ang bawat paggalaw ng dingding sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at naisipan niyang maisara ang pinto bago pa dumating ang mga aswang. Kuya, parang amoy gomang nasusunog ang simoy ng hangin. Nakakasuka at ang baho. Ano nang gagawin natin, kuya? Paano tayo makakaalis dito kung napapalibutan na nila tayo sa bahay? Ang mabuti pa, tingnan natin kung anong ingay na nanggagaling sa kusina. Saan mo na naman balak pumunta, Mara? Hindi ka ba natuto sa mga nangyari? Kuya, magpapalapa na lang ba tayo sa mga aswang na yan? Basta, dito ka lang. Hihintayin natin dito si tatay. Kapag nakita niya may halimaw sa labas, makakahingi siya ng tulong sa iba. Paano kung hindi, kuya, at mapahamak si tatay? Mara, ano ba? Bakit ba nag-iisip ka ng ganyan? Walang mapapahamak sa atin. Samahan mo na lang ako, kuya. Tingnan natin kung may mga nilalang na nakapasok sa kusina. Ang kulit naman ito. O sige, pero ako na lang ang titingin. Sa likod lang kita. Hawakan mong mabuti ang walis si tatay. Malaki ang may tutulong niyan sa masasamang elementong makakaharap natin dahil sa takot sila sa walis tingting. Si Mara pa rin ang nagwagi sa pagtatalo ng dalawa. Kaagad ninalapitan ni Dario ang pintuan ng kusina. Pero pagbukas at pagpihit nila ng seradura ay sumalubong sa kanila ang napakabahong amoy na parang nabubulok na laman ng hayop. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang tumambad sa kanilang paningin ang nakaupong nilalang na parang naghihintay sa kanilang pagsilip. Mukha itong paniki na nakalutang ang mga buhok sa hangin pero may buhay ang mga ito na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dala ng matinding takot ay muling naisara ni Dario ang pinto at magkakasunod na paglunok ng laway ang ginawa nito. Habol ang sariling hininga na mas lalong hindi mapakali. Diyos ko! Anong klaseng nilalang na nakita natin, Mara? Kuya, ano nang gagawin natin? Nakapasok na sila sa kusina! Huwag ka munang maingay. Hindi ako nakakapag-isip eh. Kailangan natin makahanap ng pwede nating daanan para makatakas. Kuya, hindi sila tatalaban ng mga sandatang hawak natin. Walang itak na maaari nating gamitin laban sa kanila. Ang mahalaga, may armas tayo. Sabay-sabay silang nagpupumilit pumasok. Napaatras ang magkapatid habang matamang pinagmamasdan ang malapit ng masirang dingding. Nasira na ng mga aswang ang bintana. Kaya naman, hindi magtatagal ay mawawasak na rin ang pinto ng kanilang kusina. Halos mabingi sa sariling tibok ng puso si Mara nang dahil sa takot. Hindi niya akalaing mauuwi sa kaguluhan ang ginawa nilang pagpasok sa lumang paaralan. Nagulantang nalaman silang dalawa nang tumalsik sa kanilang paanan ang panara ng pinto at nakaawang na yun para pumasok ang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Naririnig nila ang malakas na pag-angil nito na parang nauulol na aso. Kasunod, ang pagsuot ng kamay ng aswang sa siwang ng pinto na para bang pilit sila nitong inaabot. Kuya, nakapasok na sila! Mabilis na tumakbo si Mara papalapit sa pintuan para itulak ang pinto pasara. Pero saktong paglapit ni Mara sa pintuan, ang pagbukas at pagsugod naman sa kanya ng aswang. Lumikha ito ng tunog na tulad sa asong galit. Kinalampag nito ang dingding na pilit lumalabas sa isinasarado niyang pinto. Pero talagang malakas ang halimaw. Nagawa na nitong kagatin sa braso si Mara. Mas lalong nabaliw ito nang bumulwak ang dugo mula sa sugat ng dalaga. Kuya, tulungan mo ako! Gamitin mo ang martilyo! Nabitiwan ni Mara ang walis tingting dahil sa pagguwit ng sakit mula sa sugat niya. Ramdam na ramdam niya ang pagbaon ng pangil nito sa kanyang kalamnan, pati na ang malakas nitong pagsipsip sa kanyang dugo. Idagdag pa ang pagpulupot ng buhok ng aswang sa kanyang katawan, braso at sa binti. Kaya naman, kahit na anong pagpupumiglas ang gawin niya, ay hindi siya makagalaw. Mara, nariyan na ako! Halimaw ka! Bitiwan mo kapatid ko! Magkakasunod na pinaghahampas ni Dario ang ulo ng nakasubsob na halimaw sa braso ni Mara. Pero hindi ito bumibitaw.
Kaya't dinampot ng binata ang walis sa sahig at ito na mismo ang ginamit nitong panghampas sa katawan ng aswang. Saka lang ito nakabitiw at natumba sa sahig na gawa sa kawayan. Umaangil ito na parang nasasaktan. Maging ang walis tingting na ginagamit ni Dario sa katawan ng aswang ay nag-iwan din ng latay at malalim na sugat sa katawan ng halimaw. Napatingin pa si Dario sa hawak nitong walis dahil hindi ito makapaniwalang napatumba nito ang taong paniki. Tinungtungan ni Mara ang buhok ng halimaw dahil sa ginawa nito sa kanyang braso. Kinuha niya ang hawak na walis ni Dario at siya mismo ang humampas sa katawan ng nakahigang aswang. Hindi nito maintindihan kung ano ang unang hahawakan dahil sa sakit. Umalis na tayo rito, Mara! Tama na yan! Papatayin nila tayo! Marami pang gustong pumasok na aswang para patayin tayo! Kuya, huli na! Nasa loob na sila! Napasok na nila tayo! Napasunod ng tingin si Dario sa tinitignan ni Mara. Nakapasok na nga ang 3 aswang mula sa kusina. Meron na rin sa sala. Dahan-dahan ang mga ito sa paghakbang na parabang nagpapakiramdaman kung sino ang mauunang sumugod. Mahigpit na hinawakan ni Mara ang hawak niyang walis, saka iwinasiwas niya sa ere, patutok sa mga aswang na nasa harapan nila. Napansin niyang may epekto ang walis sa mga aswang dahil napapaatras sa mga ito. Kasunod ang pag-angil na parang asong natatakot. Huwag kayo lalapit! Kundi gagawin ko rin sa inyo ang ginawa ko rito sa kasama ninyo! Umangil lang malakas at nakakabinging pagsigaw ang mga nilalang na nasa loob ng kanilang bahay. Para itong mga paniking may mababangis na anyo. Naglalaway at natatakam sa putahing nakahain sa kanila. Habang iwinawasiwas ni Mara ang kanyang sandata, ay humahakbang naman sila ni Dario paatras, papunta sa kwarto ng dalaga. Kuya, may bintana sa kwarto ko. Doon tayo dumaan. Sige, mauuna ako at pagbilang ko ng 3, mabilis kang tatakbo sa kwarto, ha? Oo, kuya. 1, 2, takbo! Malalaki ang hakbang ng mga paa na tinakbo nila ang kinaroroonan ng kwarto ni Mara. Nakita nilang humabol sa kanila ang mga aswang. Kaya't bago pa man ang mga ito na makapasok sa kanilang silid, ay naisara na yon ni Dario. Mabilis na kumilos ang magkapatid para pigilan ang pagbabantang pumasok ng mga aswang sa loob. Ganon din ang iba pang mga halimaw na nasa labas na naghahanap ng ibang butas na mapapasukan. Ayan, naiharang ko na ang kahoy. Sisilipin ko muna ang labas ng bintana para makatakas na tayo rito. Hihingi tayo ng tulong sa mga tanod. Kaya ba nating takasan sila, kuya? May kakayahan silang lumipad eh. Kailangan natin subukan, Mara. Delikado kung mananatili tayo rito. Hindi ganun katibay ang ating dingding. Hindi magtatagal ay mawawasak na nila ang bahay natin. Bilisan mo na! Malapit na nilang buksan ang pinto sa kwartong to. Ganon din sa pinto ng sala. Wala nang ibang paraan. Dahil sa mga narinig, ay nakita ni Mara na biglang nanginig sa takot ang kanyang kuya. Habang walang tigil sa pagsulyap sa mga pinto na patuloy na binubuksan ng halimaw sa labas. Ganon din ang pagsilip nito sa labas ng bintana. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Mukhang di na tayo makakalabas ng silid na to, Mara. May mga nakabantay din sa labas ng bintana. Pambihira naman, oh. Saan ba naggaling ang mga nilalang na yan? Bakit gusto nila tayong patayin? Ano kayang dahilan, kuya? Ewan ko. Pero siguro, dahil sa papel na kinuha natin. Alam mo bang ang nakita kong larawan sa papel ay mga guhit ng isang biktima kung paano itong papatayin? Ang iba ay namatay na. Pero marami sa larawan ang papatayin pa lang nila. Katulad na lang ng nangyari kay Kapitan. Hindi mo ba natatandaan? Ang larawan ay kahawig sa itsura kung paano pinatay si Kapitan. Kung makikita natin ulit ang larawan na yun, nakaguhit ang mukha ni Kapitan na pugot ang ulo. At yun din na nangyari sa kanya kanina, hindi ba? Diyos ko, kuya. Nagkamali ako. Hindi ko sana pinakialaman ang bagay na yun. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito ang ginawa ko. Ang gusto ko lang naman ay humanap ng ibang bagay na maipipinta ko. Alam kong balak mo talagang suriin ang lugar na yun, Mara. Maliban sa sinasabi mong pagpinta. Ngayon, alam mo na masamang makialam na gamit ng iba. Hindi ko alam kung paano sila mapipigilan. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon.
Takot sila sa walis tingting at yun lang ang natitira nating pag-asa para makatakas dito. Sabay-sabay na napako ang kanilang paningin sa pumasok na aswang sa kanilang silid. Nakangisi ito na parang nakakita ng mga pagkaing nakahain. Sumabay pa ang mga buhok nito na unti-unting lumapit sa kanilang kinaroroonan. Parang bumagal ang oras nang makita nila ng malapitan ang mga aswang. Nasira na rin ang pangsarado ng bintana at halos hindi na sila makahinga sa dami ng mga aswang na nakapalibot sa kanila. Maya-maya pa ay lumipad papasok sa silid nila ang isang nilalang. Dumaan ito sa kanilang bintana. Nakakasilaw ang mapupulan nitong mga mata. Nakangising nagpalitaw ng malalagari nitong mga ngipin. Mas lalo silang nagulat nang bigla itong nagsalita. Hindi niyo dapat pinakailaman ang mga bagay na kinuha niyo sa bahay ko. Kamatayan na sino mang kumuha sa mga larawan na yun. Kung sa bagay, nakita ko dahil naman ang sunod sa listahan ko. Sino ka? Bakit ka pumapatay at ginagaya ang mga itsura ng nakapinta sa papel? Kampun ka ng kadiliman at ang dapat sa'yo mamatay! Kayo dapat ang mamatay. Namatay ang aking anak. Kasalanan niyo ng guro nila. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng anak mo. Pati si Kapitan idinamay ninyo. Malaki ang kasalanan niya. Naging bahagi siya ng pagdinig sa kaso ng anak ko. At ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay niya ay papatayin ko. Kasama na kayong dalawa. Wala kami kasalanan sa pagkamatay ng anak mo. Hindi ka nga namin kilala eh. Kaya bakit kami kasama sa pesteng pag-iiganti mo? Pesteng pag-iiganti ang tawag mo sa amang nawala ng anak. Ano kayang mararamdaman ng walang yan yung ama kung papatay ko na kayo? Katulad ng ginawa ko sa inyong ina. Pinatay mo si nanay? Kung ganon, hindi totoong namatay si nanay sa sakit. Magbabayad kang halimaw ka! Hindi na napigilan pa ni Mara ang kanyang sarili. Malakas niyang pinagahampas ito ng walis tingting na kanina pa niyang hawak. Pero biglang lumutang sa hangin ang buhok nito at naipulupot na kagad yon sa braso niya. Pero dahil sa malakas na pagsuntok ni Dario sa katawan ng halimaw, ay natumba ito at nahulog sa bintana. Ang mga alagad nito ay pinagahampas na rin ng dalaga ng walis tingting. Gustuhin man nilang tumakas, ay hindi sila makaalis dahil marami ang nakabantay sa bawat gilid ng kanilang bahay. Mamamatay na tayo rito, kuya! Ang halimaw na yon, pinatay niya ang ating ina! Nagsinungaling si tatay sa atin! Kuya! Kuya, magsalita ka! Halos hilahin ni Mara ang nakatulalang kapatid. Konting-konti na lang sana para pumasok na sa kabilang silid. Pero umatake na naman sa kanila ang mga aswang. Iwinasiwas ng dalaga ang walis tingting sa mga kalaban para mapigilan ng mga ito sa paglapit. Habang si Dario naman ay dinampot ang martilyo at pinagpapapalo nito ang ulo ng mga aswang. Lahat ng kanilang tamaan ay umaangin na parang mga asong nauulol. Sinigundahan naman ng palo ng walis tingting ni Mara ang mga nakahandusay na mga nilalang. Halos hindi siya makapaniwala nang unti-unting nasunog ang mga nasugatang aswang hanggang sa natira na lamang ay ang mga abo nito sa sahig na kawayan. Ano kayang meron sa walis na ito ni tatay, kuya? Bakit ganito na lang katindi ang epekto nito sa katawan ng mga aswang? Marami pala tayong hindi alam kay tatay. Biruin mo, akala ko walang silbi ang walis tingting na yan. Yung pala'y pwede natin magamit yan sa mga aswang. Tara na, lumabas na tayo rito. Parang hindi sila nababawasan Parami sila ng parami. Akma na sanang lalabas ang dalawa nang bumaba ang pinuno ng mga aswang. Lumipad ito at nagpaikot-ikot sa kanilang kinatatayuan. Halatang iniiwasan ito ang walis tingting na hawak ni Mara. Maya-maya pa ay bumaba ulit ito sa sahig at dahan-dahang humakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagkaraan ng ilang saglit ay nakarinig sila ng malalakas na paglagabog ng mga katawan ng mga aswang sa dingding ng kanilang bahay. Nagkagulo sa labas na sinundan ng malalakas na sigaw ng boses
ng isang matanda. Isang lengguwaheng nagbigay ng takot sa iba pang mga halimaw na nakipagpambuno sa taong may taglay, nakakaibang lakas at liksi ng katawan. Bawat pagbagsak ng katawan ng mga aswang ay nagliliyab yun na parang sinusunog na papel. Napalingon sa likuran nito ang halimaw na nasa harapan ng magkapatid. At dahil sa malakas na puwersa ng matanda, walang nagawa ang halimaw kundi lumipad sa impapawid para tumakas. Dario! Mara! Nasaan kayo? Tay! Mara! Dumating si tatay! Mga apo! Nasaan kayo? Sumagot kayo! Hala! Parang boses ni Lola Iska yun ah! Nandito si Lola? Umuwi siya? Sa sobrang tuwa ni Mara sa pagdating ng kanyang ama at ni Lola Iska, napatakbo siya sa kinaroroonan ng mga ito. Nakita nila ang nagkalat na katawan ng mga aswang na unti-unti nang naaabo. Bakas sa mukha ng mga ito ang matinding pag-aalala, lalo na nang dumako ang mga paningin nito sa dumudugo niyang braso. May sugat ka, Mara. Nay, may sugat sa braso si Mara. Baka mahawa siya ng aswang. Kailangang malinisan kaagad ang sugat niya sa kamay. Muntik na po kami malapan ng mga halimaw na yun. Mabuti na lang po at nagamit po namin ang walis tingting nyo, tay. Lola, bakit po kayo naririto? Talagang pumunta ako rito. Ibinalita sa akin ni Aurelio ang nangyayari sa baryong ito. Nag-alala ko sa inyong dalawang magkapatid. Nang mabalitaan kong ginugulo kayo ng mga aswang na kubot, bigla akong natakot. Tay! Lola! Totoo po bang pinatay ng aswang si nanay? Hindi siya totoong namatay sa sakit na leukemia? Bakit kayo nagsinungaling sa akin, tay? Sa tingin ko ay hindi natin yan dapat pinag-uusapan dito. Kailangan na muna nating umalis sa lugar na ito. Kailangan ninyo sumama sa akin. Kaya nyo naman po silang labanan eh, hindi ba Mara? Pakiramdam ni Mara ay sinadya ng mga ito na ilihis ang usapan tungkol sa nangyari sa kanyang ina. Pero bigla niyang naalala ang malakas na orasyong binigkas ni Lola Iska. Kaya't pansamantala ay nakalimutan niya ang mga gustong itanong para sa kanyang ama. Anong klaseng lingwahe po ang inuusal ni Lola, tay? Sa tingin ko, ay pagbibigay dagdag lakas sa epekto na tatama sa katawan ng aswang. Gamit ang 3 pirasong walis tingting, pati na ang suot niyang mutya ng nyog. Orasyon po? Bago kayo, ako muna ang nakaalam na isang antingeran lola nyo. At ang walis tingting na palagi kong dinadala ay isang malakas na sandata laban sa mga aswang. Ako sana magmamana ng mutya pero dahil maaga ako nag-asawa, kinilimutan ko ang mutya at sumama ako sa nanay nyo. Patawarin niyo ako magkapatid kung nagsinungaling ako tungkol sa nangyari sa inyong ina. Alam ko maghahanap lamang kayo ng paraan para gumanti sa mga aswang na pumatay sa kanya, kaya inilihim ko ito. Sabi mismo sa amin ng aswang, tay, na siya po ang pumatay kay nanay. Kami ang balak niyang isunod. Pakiramdam ko, meron po kayong nagawang kasalanan sa aswang na yon. Nagiiganti lamang daw siya dahil sa nangyari sa kanyang anak. Hindi nila inaasahan na meron pa palang natirang buhay sa mga aswang, ang mga halimaw na nakakulong sa kwarto ni Mara. Kaya't hindi na naman natuloy ng matanda ang mga sasabihin nito dahil bumangon at sumugod ang kubot sa kinatatayuan ni Lola Iska. Hindi naman nakaporma ang mga kalaban nito. Para nalaman silang nanonood ng pelikula habang pinag-aaralan ni Mara kung paanong makipaglaban ang matanda. Habang nagpapalitan ng pagtatanong ang mag-aama, ay abala naman sa pakikipaglaban si Lola Iska. Hindi kinaya ng mga aswang ang kakayahan ng matanda. Kaya nang makahanap ng pagkakataon ang mga kubot, ay lumipad ang mga ito sa impapawid para tumakas papalayo sa matanda. Naiwan ang mga aswang na nasawi na bumagsak na sa lupa habang nagkalat ang mga dugo nito sa damuhan. Katulad sa mga nauna, unti-unti na ring nasunog ang mga katawan nito. Nilapitan ni Mara, Dario at Mang Aurelio ang naaabong mga katawan ng aswang na kubot. Hindi sila makapaniwalang napabagsak ng abuela ang 3 aswang. Kinuha ni Lola Iska ang natirang buhok ng kubot, saka isinilid sa dala nitong bag na yari sa abaka.
Ang galing ninyo, Lola. Inililigtas niyo po ang buhay namin. Masyadong matitigas ang mga ulo ninyo. Alam niyo bang sa ginawa ninyong ito ay inilagay ninyo sa panganib ang mga sarili ninyong buhay? Bakit naman po? Manganganib ang buhay ng lahat ng nakatira sa baryong ito hanggat hindi ninyo na ibabalik sa kanila ang bagay na kinuha ninyo. Alam kong nakialam kayo sa Talsares, ang talaan ng mga kubot kung paano nila papatayin ang mga biktima. Inililista at iginuguhit nila yon para sa kanilang mga hakbang. At ginulo nyo sila, kaya imbis na hindi pa kayo ang nakapila sa mga papatayin nila, ay kayo na ang inuuna nilang biktimahin. Pero mali pa rin po, Lola Iska, ang ginagawa nila. Lalo pat may nakuha akong isang larawan na hindi ko maaaring palampasin. Huwag ka na muna sumagot, anak. Tama sinabi ni nanay. Nasa panganib kayo ngayon. Mapapahamak din ang mga tao sa baryong ito dahil sa ginawa nyo. Pero tay, Wala nang pero-pero. Kailangan na nating umalis dito bago pa sila bumalik. sa gubat po ba uli, Lola? Dati na po nabanggit ni tatay ang tungkol sa dati niyong tirahan sa kuweba. Oo, Dario. Tara na po, Nay. Kailangan na po nating lisanin ang lugar na ito. Mabuti na lamang po at hindi tayo nahuli ng dating. Kahit tutol ang loob ni Mara, ay napasunod na lamang siya sa mga ito. Wala siyang imik na pinagmamasdan ang walis tingting na hawak niya. Ilang minuto ang lumipas bago nila narating ang lumang yungib. Ginagapangan na ito ng mga damong ligaw. Inalis ng matanda ang nakaharang na nabubulok na kahoy sa mismong pintuan nito. Pagkatapos ay nauna na itong pumasok sa loob ng kuweba. Naririto na tayo. Hindi na nila tayo masusundan dito. Kahit matunto nila tayo sa kuwebang ito ay hindi rin sila makakapasok dahil sa mga pangontrang nakatayo sa paligid ng yungib. Pambihira, Lola. Bahay pa po ba to? Dinaig pa natin ang tirahan ni Tarzan sa dami ng mga walis tingting na nakapalibot sa loob ng kuweba. Tumahimik ka na nga. Akala mo ba biro lang ang lahat ng ito? Nagsisimula ng sumiklab ang laban. Ewan ko na lang kung makuha mo pang tumawa kapag nakita mo na ang aktwal na dami ng mga kubot. Nakita na po namin, tay. At talagang kulang na lamang ay maihipo ko sa short dahil sa sobrang takot. Teka, Mara. Kanina ka pang walang imik, ah. Masakit na kasi ang sugat ko eh. Pakiramdam ko, para akong lalagnatin. Konting tiis lang, anak. Naghahanap pa si nanay ng igagamot sa'yo. Tsaka nga pala, Mara, huwag mong gagayahin ang kuya mo, ha? Masyadong nagmamalaki sa atin ngayon na parang walang nangyari. Ganyan naman po si Kuya Dario eh, pero natatakot na po yan. Isa ka pa, Mara. Alam kong ikaw na naman ang nagsimula nito, ano? Lola naman eh. Nakita mo na, nasugatan ka tuloy sa braso. Ikaw lang naman ang makulit sa inyong dalawang magkapatid eh. Hindi po kami aabot sa ganito kung sinabi po ninyo ang totoo sa amin. Tungkol sa pagkamatay ng aming ina at ang tungkol sa mga aswang na yon. Dahil nasisigurado kong hindi ka rin matatahimik, gagawa ka ng mga bagay na maaari mong ikapahamak. Halina kayo sa loob. Sa dulo ng kuwebang ito, marami tayong mga pag-uusapan. Humakbang si Mara para sana sumunod sa tatlo nang makaramdam siya ng pagkahilo. Pinilit na pinaglalabanan ni Mara ang nararamdaman niyang sakit, pero hindi niya mapigilan ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata, pati ang pagtulo ng malapot niyang laway sa kanyang bibig. Mas lalong nataranta sina Dario at Mang Aurelio nang bigla siyang natumba sa sahig ng kuweba habang nagkikikisay ang katawan na para bang nalalason. Sinuri muna ni Lola Iska ang sugat sa braso ng dalaga bago ito napatingin sa nag-aalalang muka ni Mang Aurelio. Nay, ano po nangyayari sa kanya? Bakit po nagkakaganyan ang anak ko? Kumakalat na ang laso ng laway ng aswang sa dugo niya. Kailangang magamot natin siya kaagad. Dario, ikuha mo ako ng maraming walis tingting. Saka mo sunugin at ipunin ang mga abo. Yun ang ilalagay ko sa sugat niya. Ikaw naman, Aurelio, hawakan mo ang ulo niya at baka mapahampas siya sa matitigas na bagay. Hindi niya kakayanin ang sakit dahil sa abnormal na paggalaw ng kanyang katawan. Kahit malalakas ang boses ni Mang Aurelio, Dario at Lola Iska, ay hindi na magawang makapagsalita ni Mara
Naninigas na rin ang kanyang panga. Ang ungol na lamang ang nagagawa niya para humingi ng tulong sa kanyang ama at lola. Habang ang palad naman ni Mang Aurelio ay nararamdaman niyang nasa likod niya at nakaalalay sa kanya. Kahit nakapikit ang mga mata, ay alam niyang malalaki ang hakbang ng mga paa ni Dario habang tumatakbo. Dinig na dinig niya ang malalakas na yabag ng paa ng binata sa sahig ng kuweba para lang kumuha ng maraming tingting. Lumipas ang ilang minuto, nakaramdam naman si Mara ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapasuka habang nakahiga sa magaspang na sahig ng kuweba. Lakasan mo lang ang loob mo, anak. Mara! Mara, magsalita ka! Ano nangyayari sa'yo? Mara! Diyos ko, Tay! Anong gagawin natin kay Mara? Lola! Gamutin niyo po si Mara! Ito na po ang mga naipong kong abo sa tingting. Tama lang na mailabas niya ang lahat ng laman ng kanyang sikmura para mapigilan ang pagkalat ng lason sa katawan niya. Panandalian lang ang pagkikisay ng kanyang katawan kapag nalagyan ko na ng gamot ang sugat niya. Mara, anak, sumagot ka. Anong nararamdaman mo? Imulat mo mga mata mo pakiusap. Gumising ka, Mara. Mara, gumising ka. Lakasan mo ang loob mo. Nandito lang kami ng kapatid mo at lola mo. Tanging ungol lamang ang naitugon ni Mara sa tawag na yon ng kanyang ama. Gustuhin man niyang sumagot kay Mang Aurelio, walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Kahit na anong gawin niya, ay hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Kahit ang paggalaw ng kanyang kamay. Pumatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata habang pinipilit na labanan ang matinding pananakit ng kanyang sugat. Dinaig pa niya ang nalalason ng makamandag na hayop sa gubat. Kasabay ang matinding pananakit ng kanyang sugat sa braso na parang may mga gumagalaw na insekto sa loob. Sakalan din naintindihan ni Mara na ang kanyang nararamdaman ay galing sa lason ng kagat ng aswang. Sobra siyang nagpapasalamat dahil lumuwas ang kanyang lola Iska. Dahil kung hindi, maaaring yun na ang kanyang magiging katapusan. Wala po bang maayos na higaan dito, Lola? Baka po malamigan sa saigan likod ni Mare. Sige, ilipat mo siya sa lumang katre na gawa sa tabla ng kahoy. Ikaw na lamang, Aurelio, ang umalalay sa ulo ng anak mo nang hindi mapabangga sa matigas na bagay. Naramdaman ni Mara ang pag-angat ng kanyang katawan sa mabuhangin na sahig ng kuweba. Malalaki ang mga hakbang ng mga paa ng kanyang kapatid na inilipat siya sa katre. Halata ang panginginig ng mga kamay nito at pag-aalala para sa kanya. Ilang saglit pa ay naramdaman niya ang paglapat ng abo sa kanyang sugat. Mainit-init yun na parang nakatulong sa pagbabalik sa kanyang maayos na pakiramdam. Biglang nawala rin ang pananakit ng kanyang sugat. Tay, mukhang kilala ko na po kung sino ang aswang. Anong ibig mo sabihin? Sa palagay ko po ay dahil dito. Kahit nakapikit si Mara, ay alam niyang isang papel ang ipinakita na yon ng kanyang kapatid sa kanyang ama. Si Lola Iska, na bagamat pagod na rin, ay naramdaman niyang napatayo ito ng tuwid. Alam naman niyang larawan lang yon ng isang brutal na pagpaslang. Para bang nakikita niya ang reaksyon ng mukha ng kanyang ama at Lola Iska habang nagkukunwari siyang natutulog. Malakas po ang kutob kong ang aswang na pumapatay sa mga estudyante kay nanay ay ang ama ng batang napabalitang nagpakamatay dahil binigyan ng mababang grado ng kanyang guro. At si nanay ang gurong yun, Tay. Magagalit po sana ako kay nanay kung hindi ko nakita ang papel na yan. Nagpakamatay nga ba ang batang yun, Tay? O pinatay siya ng sarili niyang ama? Ang hindi ko lang po maintindihan, bakit po gagawin yun ni nanay? Bakit niya binigyan ng mababang grado ang batang binubugbog ng kanyang ama? Dapat hindi siya sumunod sa bata. Ang nanay niyo lamang makakasagot sa bagay na yan, anak. Pero nasa mismong papel ang kasagutan sa mga katanungan natin. Hindi natin dapat husgahan ang iyong ina. Mas alamin pa natin kung bakit naghihiganti ang ama ng batang yon. 1 taon pa lang ang nakalilipas, pero marami na ang buhay na kinuha ng hayop na kubot na yan. Tapos malalaman pa natin na ang pagpatay sa mga kabataan para sa kasalanan ng iisang estudyante ay kagagawa naman pala ng kanyang ama.
Alam ba ninyong marami pa akong hindi sinasabi sa inyo? Na ang batang namatay ay minsan ang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Isa kong albularya. Nagpapaturo siya sa akin kung paano magagamot ang pagiging aswang ng kanyang ama. Kung ganun po, alam ni Basti na aswang si Mang Sato? Oo, mahal na mahal niya ang kanyang ama. Alam naman natin na walang gamot ang pagiging aswang. Nasa mismong may katawan kung paano niya mapipigilan ang pagiging aswang. Pero ginawa pa rin ng bata ang lahat ng paraan para matuto at magamot ang ama nito. Kaya sobra akong nagulat nang mabalitaang nagpakamatay siya. Pagkatapos, malalaman natin na hindi naman pala totoo ang kanyang pagpapakamatay. Hindi alam ni Mara kung ano ang nakita ng tatlo sa papel, pero isa lang ang tumatakbo sa isip niya. Kung hindi nagpakamatay ang bata, nangangahulugan na may alam ang kanyang ina sa pagkamatay ni Basti. Lihim siyang nagalit sa kanyang ina dahil ito pala ang nagbigay ng mababang grado sa batang namatay. Maya-maya pa ay unti-unti nang iminulat ni Mara ang kanyang mga mata. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng yungib. Merong nakasabit na iba't ibang klaseng sandata sa dingding na bato, mga walis tingting, bao, palaspas na gawa sa dahon ng nyog at ugat ng nyog. Lahat ay kagamitan sa panggagamot. Inagaw rin ng kanyang atensyon ang suot na kwintas ni Lola Iska dahil gawa yon sa buko ng nyog. Bakas din ang tuwa sa mga mata ni Dario at Mang Aurelio nang makitang unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Inalalayan siya ni Dario na sumandal sa dingding. Hinanap ng kanyang paningin ang papel na hawak ng kuya niya kanina, pero naitago na nito ang larawan. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Maayos na po ang pakiramdam ko, Tay. Narinig ko po na may hinala kayong hindi totoong nagpakamatay ang batang si Basti. Tay, totoo bang si Nanay ang guro ng mga panahon na yon? Oo, Mara. Kung ganon, si Nanay po pala ang naging dahilan kung bakit namatay si Basti. Hindi yun ganun, Mara. Eh ano, kuya? Ano ang dahilan bakit ginawa yun ni Nanay? Mara, apo, makinig ka. Walang kasalanan ng iyong ina. Ginawa niya yon para makatulong pero hindi niya kagustuhang mamatay ang bata. Wala siyang kasalanan. Kaya po ba, Tay, sinabi ninyong namatay sa sakit si Nanay? Natatandaan ko po na ng mga panahon na yon ay sa bahay kami ni Lola nakatira. Kaya hindi namin nakita kung ano ang naging itsura ni Nanay bago siya namatay. Maganda at planado ninyo ang lahat para maitago sa amin ang katotohanan. Mapapatay ko ang aswang na yon. Pinatay niya si Nanay. Apo, Mara, huwag ka magsalita ng ganyan. May mga dahilan si Tessie kung bakit niya yon nagawa. Ang inaalala ko ang kaligtasan mo laban sa aswang na kubot. Teka, sandali lang po, Lola. Aswang na kubot ba ang tawag sa mga mukhang paniki na nakakalipad at may mahahabang buhok na kayang pumatay ng tao? Oo, pero kakaiba ang aswang na ito, Dario. Dahil gumagamit pa siya ng larawan para pumatay ng tao. Pagmamasdan na muna niya ang itsura ng larawan bago niya hahanapin ang biktima. Saka lang sila nagiging aswang kapag naipintanan nila ang kanilang mabibiktima. At habang hindi nila napapatay ang nasa larawan, hindi rin sila natatahimik. Si Mara, siya ang sunod na puntirya ng aswang kaya dapat natin siyang bantayan. Ano pong gagawin natin, Nanay? Para hindi mapahamak ang anak ko. Ipagagamit ko muna sa kanya ang mutya ng niyog. Kailangan niya ng proteksyon dahil paniguradong siya talaga ang sunod na bibiktimahin. Paano niyo po nalaman? Si Dario, alam niya kung bakit. Pero sa ngayon, kailangan nating makaisip ng paraan kung paano natin mahuhuli ang aswang na kubot na yon. Gano po kayo nakasiguradong magagamit po natin ang mutya para protektahan si Mara? Ano po ang kakayahan ng mutya, Lola, laban sa aswang na kubot? Ang sino mang may suot ng mutya ng niyog ay hindi tatabla ng kagat ng aswang. Lalo na kapag naisuot ang kwintas na ito sa aswang na kubot, masusunog siya na parang papel. Kung ganun, Lola, pati yung mutya ng nyug masusunog. Oo,
Kaya nga sisiguraduhin nating maisusuot ito ng pinuno ng mga aswang. Dahil kung hindi maghihintay na naman ako ng 3 buwan para muling makahanap ng mutya ng nyog. Bakit po ako, Lola, ang dapat na magsuot ng mutya? Dahil ikaw ang totoong puntirya ng halimaw na yon. Habang abala ang 4 sa pag-uusap, ay abala na rin ang mga aswang sa paghihintay na lumabas sa pintuan ng yungib ang mga taong nagtatago sa kuweba. Kaya nang magpaliwanag si Lola Iska, ay bigla silang nakarinig ng malalakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng kanilang kinaroroonan. Nagkatinginan sina Lola Iska at Mara nang mahawakan na niya ang mutya. Nag-iinit yun na ayon sa matanda ay isang palatandaan na may aswang sa paligid. Nandito na sila. Balak na nilang kunin si Mara. Isuot mo na kaagad ang kwintas. Haharapin natin ang mga aswang kubot. Nay, sigurado po ba kayong hindi mapapahamak ang anak ko? Subok ko na ang kapangyarihan ng mutya. Apo ko si Mara at hindi ko siya hahayaang masaktan. Mara, kunin mo ang walis tingting ng iyong ama. Ikaw naman, Dario. Ikaw ang gumamit ng martilyo. Si tatay po, ano pong gagamitin niyang armas? Salita lamang na kayang magpagising sa nauulol na isip ni Sato. Hanggat maaari, gawin mo ang lahat, Aurelio, para malaman niya ang kanyang pagkakamaling nagawa. Pero kung kinakailangan, gamitin mo rin ang 3 piraso ng walis tingting. Nang maihanda na nila ang kanilang mga gagawin, ay lumabas sila ng yungib. Halos magulat sila sa mga nakitang halimaw sa labas. Nakakatakot ang mga itsura na lahat ay nakataas ang mga buhok na para bang tumataklob sa mukha nito. Nakauwi ka na pala, tanda. Mabuti naman at nang matapos na ang naudlot nating pag-aharap. Akala mo ba, hindi ka makakaranas ng ganti ko sa ginawa ng manugang mo sa akin? Huwag kang gumawa ng dahilan para pumatay ka. Isa kang halimaw. Wala ka ng pag-asang maging mabuting nilalang. Sa dami ng pinatay mo, wala ka ng puwang sa mundong ito. Si Mara lang ang kailangan ko, hindi kayo. May nakatakdang oras para sa inyo. Tumigil ka! Hindi na tayo aabot sa oras na yun. Dahil ngayon pa lang, tatapusin na namin ang oras mo. Hayop ka! Pinatay mo ang asawa ko! Dahil pinatay niya ang anak ko. Tama na, Satsat. Sige mga kasama, patayin niyo ang pumatay sa nakatakda sanang maging pinuno ninyo. Pagkasabi ni Mang Sato, ay mabilis na lumipad sa impapawid ang mga kubot. Saka pabulusok na inatake sina Dario at Lola Iska. Pero dahil sa hawak nitong martilyo, natumba ang halimaw sa damuhan na sinigundahan naman ng paghampas ni Mara ng walis tingting. Si Mang Sato ang pangalawang sumugod. Si Lola Iska ang inuna nitong inatake gamit ang matutulis nitong mga kuko. Kinalmot nito ang dibdib ni Lola Iska. Dahil sa mga nakita, ay napasugod si Mara. Mabilis niyang inatake ng walis tingting si Mang Sato. Muntik itong tamaan sa katawan. Tila alam naman ng aswang ang epekto ng walis tingting sa katawan nito. Nanlaki ang mga mata ni Mang Sato nang lumabas ang liwanag na nanggagaling sa kwintas ni Mara. Dumaloy rin ang kulay dilaw nitong liwanag sa hawak niyang walis tingting. Sinamantala niya ang pagkakataon na nasisilaw pa sa liwanag si Mang Sato. Nilukso niya ang espasyong nakapagitan sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay hinampas niya ang katawan nito ng walis tingting. Halos mapasigaw ito sa sobrang sakit nang gumuwit ang sugat nito sa balat. Hindi maaari ito. Pagsisisihan mo to. Simula pa lang yan, Sato. Hindi mo matatalo ang babaeng may tanga ng mutya ng nyog dahil hindi mo sila masusugatan. Ikaw na tinamaan niya ng sandata na may liwanag ng mutya, kailanman ay hindi na maghihilom ang sugat na nilikha ng walis. Makaligtas ka man, habang buhay kang pahihirapan ng sugat mo dahil sa sakit. Hindi ako makapapayag na matatalo niyo ko. Hindi pa ako nakakaganti. Muli itong sumugod sa kinatatayuan ni Mara, pero muli niya itong hinampas ng walis tingting sa binti. Kaya't napaluhod ito sa damuhan habang pasigok-sigok dahil sa sakit. Hindi makagalaw si Mang Sato
dahil sa masakit na sugat nito sa katawan. Pagkatapos ay hinarap naman ni Mara ang iba pang mga aswang. Katulong niya si Dario. Bawat tamaan ng martilyo nito ay siya namang lapit ni Mara para paluin ng mga ito ng walis tingting. Kitang-kita ang pagkikisay ng mga katawan ng mga aswang. Butas ang pakpak dahil sa gumagapang na apoy sa katawan nito mula sa makapangyarihang liwanag ng mutya. Si Lola Iska naman, dinukot nito ang buhok sa bag na nakuha nito sa namatay na kubot. Ginamit yon ng matanda sa mga nagwawalang aswang. Iginapos nito ang mga kubot bago pinalo ng mga sarili nitong buhok. Mamatay ka ngayon sa pamamagitan ng walis ko! Mga kampon kayo ng kadiliman! Heto ang sa inyo! Parang nagwawalis ng basura ang naging eksena kung paanong nakipaglaban sa mga aswang na kubot si Mara. Ni hindi nagamit na mga aswang ang kanilang mga buhok dahil nasusunog at napapaso sila sa init na taglay ng sandata ng dalaga. Bumagsak ang mga ito sa damuhan habang nagkikikisay na bumubula ang bibig. Kasunod ang pagkasunog ng mga katawan nito na parang mga papel hanggang sa maging abo. Nilapitan ni Mara si Mang Aurelio na nakikipag-usap sa nakaluhod na si Mang Sato. Pinipilit nitong tumayo para gumanti pero natatalo ito ng panghihina nang dahil sa mga sugat na natamo. Biglang nagsalita si Mang Aurelio. Kinuha nito ang suot na mutya ni Mara saka lumapit sa nakaluhod na si Mang Sato. Gagamitin ng kanyang ama ang sinasabi ng kanyang lola na tamang estratehiya para hindi na dumanak ang dugo sa baryo habang ibinibigay ni Mang Aurelio ang mutya sa lalaki. Hinayaan niya lamang itong gawin kung ano ang plano ng kanyang ama sa aswang na kubot. Hindi ako makikipaglaban sa iyo para mapatunayang mas malakas kami. Panahon na para matanggap mong wala na ang iyong anak. Huwag mo sabihin yan. Hindi mo ako naiintindihan. Talagang wala makakaintindi sa iyo. Hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Kahit saan tignan, ikaw ang mali dito. Ikaw ang nagpakasama. Kaya ibinibigay ko sa iyo ang mutya para makinig ka sa sasabihin ko. Masakit sa akin na pinatay mo ang asawa ko. Pero naisip mo ba kung sino talaga ang totoong may kasalanan? Tumahimik ka! Ikaw ang tumahimik! Ganyan ang ginawa mo kaya nawalan ka ng anak. Hindi mo siya pinakinggan. Inilisan mo siya ng karapatan at pagkakataong magpaliwanag. Kahit hindi naiintindihan ni Mara ang naging pag-uusap ng dalawa, para bang ang bigat-bigat na ng mga salitang binibitiwan ni Mang Aurelio para sa nakaluhod na si Mang Sato. Pinagmamasdan nito ang mutyang nasa kamay na unti-unting pumapaso sa palad nito. Nakatayo lang silang tatlo habang pinakikinggan ang mga palitan ng pag-uusap ng dalawa. Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi mo. Hindi si Tessie nagbigay ng mababang marka sa anak mo. Dahil si Bastina anak mo, siya mismo nakiusap na babaan ni Tessie ang markang ibibigay niya sa anak mo. Gusto niyang bumagsak dahil hindi raw yun ang pangarap niyang maging. Alam mo ba kung bakit siya nakiusap na ibagsak siya, ha? Tumigil ka! Huwag kang gumawa ng kwento! Bakit ako titigil? Bakit? Ayaw mo bang marinig kung ano ang katotohanan sa totoong dahilan ng pagkamatay ng anak mo? Dahil ayaw niyang maging isang pintor na aswang. Pero anong ginawa mo? Pinilit mo siya. Ginagamit mo siya sa pagiging aswang mo. At nang makita mong bumagsak ang marka niya, binugbog mo siya, hindi ba? At yun ang naging dahilan kung bakit mas pinili na lamang niya magpakamatay. Pumatak ang masaganang luha ni Mara dahil sa mga narinig. Lalo pa at nakita niyang napahagulgol ng iyak si Mang Sato. Nanginginig ang kamay nito na napakuyom ang mga kamao habang napapaso sa mutyang nakakulong sa palad nito. Pero pilit pa rin itong pinapanindigang wala itong kasalanan. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Yun ang katotohanan. Ikaw mismo ang pumatay sa anak mo. Si Kapitan ang magpapatunay na totoong ikaw ang pumatay sa anak mo. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo ang lahat ng mga taong nakakaalam sa buong katotohanan. Pero alam mo ba kung ano mas matinding pagsisisihan mo? Na kahit mabuhay ka pa,
hindi mo na rin gugustuhin magpatuloy sa buhay mo. Dahil ang asawa ko, na babaeng pinatay mo, ay nalaman kong kapatid mo pala sa ama. Kung sa bagay, sarili mo ngang anak ay pinatay mo, kapatid mo pa kaya? Hindi totoo yan. Niloloko mo lang ako. Sinasabi mo lang yan para masaktan ako. Wala akong kapatid na masama. Pinatay niya ang anak ko. Hindi ka ba nagtataka? Magaling din siyang gumuhit katulad mo. Alam ni Tessie na kapatid mo siya. Alam mo bang isang aswang nakubot ang asawa ko? Pero mas pinili na lang niyang maging mabuting nilalang. Hindi siya katulad mo. Masaktan? Wala ka nun. Kasi manhid ka. Isa kang halimaw na walang karapatang mabuhay. Bago namatay ang anak mo, nakuha ni Dario ang isang liham para sa'yo. Isang mensahe ng paghingi niya ng tawad sa nagawa niya. Sarili niyang desisyon ng paghingi ng maliit niyang marka. Pangarap niyang maging isang mahusay na albularyo. Gusto kanyang gamutin sa pagiging aswang mo. Sayang nga lang at maaga mong winakasan ang buhay niya. Ama rin ako, Sato. Pero hindi ko didiktahan ang kagustuhan ng aking anak para sa sarili niya. Tama na! Tama na! Hindi totoo yan! Ayoko nang marinig ang mga sasabihin mo! Tama na! Tinakluban ni Mang Sato ng palad ang sarili nitong tenga para hindi na marinig ang mga sasabihin ni Mang Aurelio. Ang dalawang batang ito ay mga pamangkin mo. Ganyan ka na ba talaga kasama para patayin sila? Alam ng anak mo na ikaw ay isang aswang, kaya't umisip siya ng paraan kung paano kanya matutulungan. Ikaw na nga magpasya kung paano mong pagbabayaran ang lahat ng kasamaang ginawa mo sa baryong ito, lalong-lalo na sa anak mo. Hawak mo na ang mutya ng nyog. Kung totoong isa kang ama, gagawin mong nararapat para makabawi ka sa kanya. Tila nawala ang lahat ng galit sa dibdib ni Mara nang makita ang mga mata ni Mang Sato. Bakas sa mukha ng lalaki ang matinding pagsisisi at pagdadalamhati sa nagawa nitong kasalanan sa kapatid at sa kanyang anak, na walang ibang hinangad kundi ang mapabuti ito. Pinagmasdan ni Sato ang muka na nasa kamay at napahagulgul ng iyak habang nakaluhod sa damuhan. Nagkalat ang mga katawan ng halimaw sa labas ng yungib. Maging sa damuhan, iginala nito ang paningin sa kamuling na paluha. Lumapit si Dario kay Mang Sato at ipinabasa nito ang liham ng anak para dito. Pagkatapos nitong mapasadahan ng basa ang mensaheng nakapaloob sa sulat, napahalik sa lupa si Mang Sato at malakas na napasigaw ng paghingi ng tawad para sa kanyang anak. Nagpalit na rin ito ng anyo bilang isang tao. Diyos ko, ano tong nagawa ko? Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam. At sama-sama kong ama. Wala akong kasing sama. Patawarin mo ko, anak. Hinayaan nila itong magdalamhati sa sulat na nabasa. Sinimulan na nilang talikuran ito at iniwanang mag-isa. Bago tuluyang umalis ay nilingon muna ni Mara ang nakaluhod pa rin na si Mang Sato. Pero inakbayan siya ni Mang Aurelio. Huwag mo na siyang tignan, anak. Tay! Yan ang hiwaga ng buhay, Apo. Kung minsan mahirap talagang kalaban ang ating konsensya. Dahil sa mga narinig sa matanda, masaganang luha ang umagos sa pisngi ni Mara. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng awa para kay Mang Sato. Kita niya rin yon sa mga mata ng kanyang mga kasama at tahimik na lumuluha para sa aswang na kubot. Gustuhin man nilang pigilan ito sa binabalak na gawin, ngunit hindi niya na kayang baguhin ang pasya ng isang ama na sobrang nagsisisi sa mga nagawa para sa anak. Kahit isang kasalanan ang pagpapakamatay, kailangan itong gawin yon para sa kaligtasan ng mas nakararami. Laban sa pagiging halimaw nito, hindi maitatanggi na kahit aswang ito, ang puso ng pagiging ama nito ang talagang maghahari para itama ang nagawang pagkakamali. Gustuin ko man siyang pigilan, Mara. Pero alam kong yun na lamang ang naiisip niyang paraan para matigil na ang kanyang pagpatay. Ang kanyang pagpapakamatay sa pamamagitan ng mutya ang nag-iisang paraan para wakasan na ang kaguluhang ito.
Huwag mo siyang tignan, anak. Aalis tayo rito nang may magaang pakiramdam. Wala tayong kasalanan. Walang kasalanan si Tessie. Tumulong lang siya. Ang lupit po ng mundo kay Mang Sato, Tay, at sa anak niya. Pero wala naman po tayong magagawa. Nakita mo, Mara? Isang malaking aral ang natutunan natin ngayon. Isang aral na kailangang may magbuwis ng buhay bago maisip ang mga nagawang pagkakamali. Hindi na nila tinignan kung ano ang mga sumunod na ginawa ni Mang Sato nang iwan nila ito. Basta't nakita na lamang nila ang makapal na usok na nagmumula sa nasusunog nitong katawan. Kasabay ng paglaho ng katawan ni Mang Sato, ang pagkatunaw din sa mutya ng nyog na ipinagkaloob ni Lola Iska para kay Mara. Muling naibalik ang tahimik na buhay sa baryo ng Malipot. Si Mara naman ay palaging bumibisita sa abandonadong paaralan para naman magdala ng alay para kay Baste, Aling Tessie at kay Mang Sato na kapwa namatay dahil sa lumang paaralan na yon. Isang umaga, sa labas ng balkonahe nakaupo si Dario habang pinagmamasdan ang papel na nakuha nito sa loob ng paaralan. Nakuha ito ni Dario nang unang beses silang pumasok sa paaralan. Katabi nito si Mang Aurelio at Lola Iska. Tumabi rin ng upo si Mara at pinagmasdang mabuti kung ano ang larawang nakaguhit sa lumang papel. Halos manlaki ang kanyang mga mata sa nakitang itsura ng batang babae sa larawan. Kamukhang kamukha niya yon. Paanong... Ito ang larawang tinago ko sa bulsa ng hapon na pumunta tayo sa gusali. Sa pamamagitan din ito, nalaman ko nandito rin ang sulat ni Baste. Ikaw itong babaeng putol ang braso na sunod sana magiging biktima ng kanyang ama. Ang larawan din na to ang ginamit ni Baste para makita kagad ng kanyang ama ang liham niya. Kinuha ko ito, kaya ang katotohanan sana na dapat ay naibulgar ay nauwi pa rin sa maraming beses na pagpatay. Napataklob ng palad sa sariling bibig si Mara. Hindi niya akalaing ganito kalaki ang naging pinsala ng pangingialam nila sa mga gamit na yon. Kung hindi nila kinuha ang larawan, nalaman na sana kagad ni Mang Sato kung ano ang nagawa nitong pagkakamali para sa kanyang anak. Hindi na sana umabot pa sa maraming pagpatay ng mga taong walang kasalanan. Ang mahalaga, nabasa pa rin to ni Mang Sato hanggang sa kanyang huling hininga. Itiniklop ni Dario ang papel, saka sinunog ito. Isang pagpapaalam na ibabaon na nila sa limot ang mga nangyari. Dala ang isang malaking aral na natutunan. Pagkatapos ng mga sandaling yon, sabay-sabay nilang pinagmasdan ang liwanag na nanggagaling sa bilog na buwan.